Bago natin sundan ang susunod na mga kabanata ay atin munang balik-aralan ang kabanata 5 hanggang 12 ng El Filibusterismo. Dito'y ipinakita ang patuloy na pang-aapi sa mga Pilipino tulad ng naranasan ng kutsero si Sino at ng pamilya ni Cabezang Tales na nagturusa kahit sa panahon mismo ng Pasko. Samantala, nagbalik naman si Basilio sa kanyang nakaraan at nalaman ang lihim ni Simon bilang si Crisostomo Ibarra. Ito ay may planong paghihiganti laban sa pamahalaan. Ipinakita rin ang mga suliranin sa lipunan tulad ng pag-iwas sa responsibilidad ng mga pinuno, hindi pagkakapantay-pantay ng mayaman at mahirap, at ang maling sistema ng edukasyon na naranasan ni Placido Penitente. Ipinaulit binasa ng propesor sa pisika na si Padre Millon ang mga isinaulong aralin ng walang labis at walang kulang. Isang binatang mataba na mukhang laging inaantok ang naghikab at nag-inat. Nakita siya ng propesor. Antukin! Ano ka? Tamad! Alam mo ba ang iyong leksyon? Pansin ni Padre Millon si Juanito na isa sa kanyang kinagigiliwan sa klase. Sige, Juanito, sagutin mo ang tanong ko. Ang nasa likuran ba'y nakapagpapabago sa nasa harapan o hindi? Hindi alam ni Juanito ang sagot. Hinudyatan niya si Placido, ngunit ito may hindi alam ang sagot. Habang nakatingin sa ibang estudyante ang propesor, niyapakan niya si Placido, sabay sabing, "Bulungan mo ako! Dali! Bulungan mo ako!" Lubhang nasaktan si Placido, kaya napasigaw siya. Aray! Napakahayop mo! Narinig ng praile ang sigaw. Nakita at nahulaan ang nangyari. Tinawag nito si Placido. Ikaw magaling na tagapulong. Hindi kita tinatanong, ngunit ibig mong sagipin ang iba. Ngayon iligtas mo ang iyong sarili. Naupong masaya si Juanito at si Placido naman ang tinanong ni Padre Millon. Nang hindi siya makasagot, tinanong ng propesor ang kanyang pangalan. Placido po. Placido Penitente. Lalong mabuting itawag sa iyo'y Placidong Bulong. Ngunit kailangan bigyan kita ng parusa sa iyong pagdidikta o pagbubulong. Sinabi ni Padre Millon na 15 araw ang liban ni Placido. Ano pat kulang na lamang ng isa at mabubura ka na sa talaan? 15? Hindi po ako lumiban sa klase ng higit sa 4. Kung sakali ika-5 pa lamang ngayon. Dahil bihira kong basahin ang talaan, sa tuwing makahuhuli ako ng isa ay nilalagyan ko ng 5 guhit. Kung 5 nga ang iyong liban, ilan ang makalimang 5? 25. Tama, sa gayon nakalalamang ka pa ng 10, sapagkat makaitlo lamang kitang nahuli sa pagkukulang. Nang binuksan ni Padre Millon ang talaan upang dagdagan ng 1 guhit si Placido dahil sa hindi niya pagsagot araw-araw, nagsalita si Placido. Ngunit Padre, kung lalagyan po ninyo ako ng bawas sa leksyon ay dapat pong alisin ninyo ang di ko pagpasok na ililagay ninyo sa akin. Hindi ko po maisip kung paanong ang wala sa klase ay makapag-uulat ng leksyon. Di yata't hindi mo naunawaan at hindi mo naisip. Iloso po na hindi na pumasok sa klase, hindi pa marunong ng leksyon. Tama na, Padre. Tama na. Mailalagay po ninyo ang lahat ng guhit na ibig ninyong ilagay. Ngunit wala kayong karapatang laitin ako. Hindi na ako makatitiis sa inyong klase. At umalis si Placido nang walang paalam. Nagulat ang klase. Ang gayong pagsagot ay hindi pa nasasaksihan kailanman. Ang nabiglang propesor ay napakagatlabi at tatangutangong nagbabala habang pinagmamasdan ang papalayong estudyante. Sa kabanatang ito, malinaw na inilantad ni Rizal ang bulok na sistema ng edukasyon sa ilalim ng kolonyal na pamahalaan. Sa halip na maging lugar ng pagkatuto, ang klase ay naging espasyo ng takot, kahihiyan at pang-aabuso lalo na sa karanasan ni Placido. Ipinapakita rito na ang edukasyong walang paggalang sa dignidad ng mag-aaral ay hindi nagpapalaya ng isip,
kundi lalo itong iginagapos. Kasalukuyang nagpupulong sa bahay ni Makaraig ang mga estudyanteng sina Isagani, Sandoval, Juanito Pelaez, Pecson at iba pang estudyante. Paksa ng kanilang pagpupulong ang tungkol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Sa dahilan ng pagtuturo'y gagawin sa gabi ay maaaring sabihin magiging daan ng di mabuting asal at ugali na gaya ng pangyayari sa paaralan sa Malolos. Nakasisira sa karangalan ng universidad. Makasira kung makasira. Ang universidad ay mapipilitang sumang-ayon sa mga kailangan ng mga nag-aaral. At kung totoo yan, ay ano kung gayon ang universidad? Isa ba itong kapisanan na laban sa ikatututo? Dahan-dahan mga Ginoo. Ako'y hindi makaprayle. At alam ninyo ang aking simulaing makabago. Ngunit kailangang aminin natin na ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang paaralang iyan ng artes y oficios ng mga prayle ang siyang nagsumikap. O ang aso ng magugulay. Ngunit, samantalang wala tayong nalalamang masamay, huwag tayong magkamali ng hinala sa kalayaan at pagsasarili ng pamahalaan. Ang liwanag ay namamanaag na. Binuksan na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago na ang panahon at umaayon na sa ating hinihingi. At batid kong higit sa ating inakala, ang pamahalaang ito ayon sa inyo'y humihina at nararapat palakasin at ipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya. Inaakala ko na ang pag-uusig ay nagtatagumpay at ang sanhi ng pagtawag ni Makaraig ng pulong ay upang ibalita sa atin ang tagumpay at bukas makikita nating magkakamit ng papuri at pagkilala sa bayan ang mga pagsusumikap natin. Umugong ang masigabong palakpakan. Niyakap ng mga tagapakinig si Sandoval. Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Mabuhay si Sandoval! Dumating si Makaraig habang isinasagawa ang pulong. Magsaya na tayo mga kaibigan. Tagumpay! Nakipagkita ako kay Padre Irene kaninang umaga. Tila 1 linggo raw silang nagtatalo at ipinaglaban niya ang usapin laban kina Padre Sibila, Padre Fernandez, Padre Salvi, General, Pangalawang Cabo at sa mag-aalahas na si Simon. Itatago na sana ang kahilingan ng ilang buwan nang maalala ni Padre Irene ang kataas-taasang lupon ng paaralang primarya. At iminungkahan niyang ang kasulatan ay ipaubaya sa lupong iyon upang magdesisyon. Yamang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila ang pinag-uusapan. Ngunit ang lupong iyo'y matagal nang hindi kumikilos. Iyan din nga ang isinagot kay Padre Irene at tinugon niyang mabuting ang pagkakataon upang muling kumilos. At sinamantala ang pagtungo roon ni Don Custodio na isa sa mga kasangguni. At dahil sa kasipagan niya ay naatasan siyang magmungkahi ng dapat. Ngayon nasa kamay na niya ang kasulatan. Ipinangako ni Don Custodio na lulutasin ito sa loob ng buwang ito. Kailangan ng grupo ang pagkiling ni Don Custodio. 2 paraan ang kanilang isinaalang-alang upang pumanig sa kanila si Don Custodio. Si Ginoong Pasta, isang manananggol, at si Pepay na isang mananayaw at matalik na kaibigan ni Don Custodio. Sumang-ayon ang lahat sa iminungkahi ni Isagani na siya muna ang pupunta at kakausap kay Ginoong Pasta upang maging marangal ang paraan. Sa kabanata namang ito, ipinakita ang talino, pagkakaisa at kamalayang panlipunan ng mga kabataan sa hangarin nilang maitatag ang Akademya ng Wikang Kastila. Ngunit kahit marangal ang kanilang layunin, lumilitaw na nakadepende pa rin ang edukasyon sa pahintulot ng mga nasa kapangyarihan. Ibig sabihin, kahit may kakayahan ang kabataan, limitado pa rin ang kanilang magagawa sa isang sistemang hindi bukas sa tunay na reforma. Si Ginoong Pasta ay isang bantog na manananggol sa Maynila. Sinadya ito ni Isagani upang pakiusapan na kung maari ay payuhan si Don Custodio na pumanig sa kanila kung sakaling ito ay sumangguni sa kanya.
Masamang simula yan. Masamang palagay. Napagkikilalang mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa mga pagbabago. Tingnan ninyo ang pangyayari sa Madrid, sa mga binatang humihingi ng maraming pagbabago. Lahat sila'y pinaratangang pilibustero. Marami na ang hindi makauwi rito. May mga bagay na hindi ko maipapaliwanag sapagkat lubhang maselan. May ibang katwiran na nag-uudyok sa matinong pamahalaan upang huwag duminig sa mga kahilingan ng isang bayan. Nahuhulaan ko ang ibig ninyong sabihin. Ang pamahalaang kolonyal ay hindi lubos at wasto ang pagkakatatag at nananalig lamang sa palapalagay. Nang si Isagani ay akmang tatayo na upang umalis. Mabuti pang ipaubayan na ninyo sa kamay ng pamahalaan ng bagay na iyan. Maghintay kayo. Bigyan ninyo ng panahon. Mag-aral kayong mabuti. Kayo'y marunong ng magsalita ng wikang Kastila at nakapagpapahayag na. Ano't nang himasok pa kayo sa gulong ito, bakit hangad pa ninyong maituro ito ng bukod? Laging iniahabilin sa akin ng aking amain ay alalahanin ko ang iba gaya na pag-aalala ko sa sarili. Di ako naparito ng dahil sa akin, kundi sa ngalan ng mga nasa kalagayan na lalo pang aba. Putres! Pag-aralan nila ang pinag-aralan ninyo at gawin nila ang ginawa ko. Naging alila ako ng lahat ng praile samantalang hawak ko ang gramatika. Nag-aral ako. Ngunit ilan sa mga nais matuto ang makaabot sa naabot ninyo? Isa sa 10,000? Pues, ano ang kailangan ng higit sa roon? Totoong maraming mga abogado, karamihan ay pumapasok lamang bilang tagasulat. Mga doktor, sila-sila'y nag-aaway at halos magpatayan sa pag-aagawa ng isang may sakit. Manggagawa, binata, magsasaka ang kailangan natin. At upang maging mabuting magsasaka ay hindi kailangang matuto ng maraming retorika. Pangarap, mga kahibangan. Bibigyan ko kayo ng napakainam na payo sapagkat ikaw ay matalino. Estudyante kayo ng medisina. Kung kayo'y lisensyado na'y mag-asawa kayo ng isang mayaman at masambahing dalaga. Harapin ninyo ang panggagamot at huwag kayong makialam sa bayan. Maaalala rin ninyo ako at sasabihing may katuwiran kapag kayo'y nagkaroon ng mga ubang katulad nito. Kung ako po'y magkakaroon na ng ubang katulad niyan, at kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan, at nakita kong wala akong nagawa, kundi ang para sa sarili lamang at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging isang tinik, at hindi ko ipagkakapuri kundi bagkus ikahihiya. Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagkadismaya sa mga edukadong taong may talino ngunit walang tapang manindigan. Lumapit si Isagani kay Ginoong Pasta bilang pag-asa, ngunit sa halip na makatulong, pinili nitong umiwas para sa sariling kaligtasan. Ipinapakita nito na ang talino ay nawawala ng saysay kapag hindi ginagamit para sa katotohanan at katarungan. Si Quiroga, isang negosyanteng inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa, ay naghandog ng isang hapunan. Dinaluhan ito ng mga tanyag na panauhin, mga kilalang mga ngalakal, mga praile, mga militar, at mga kawani ng pamahalaan na lahat ay tawang kanyang mga suki o mga ninong. Dumalo si Simon sa handaan at nang tanungin niya si Quiroga tungkol sa mga pulseras na kinuha nito sa kanya, sinabi nitong, "Senyor Simon, akin lugi, akin maksak." Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Ganoon pala'y ano't kay raming botelya ng tsampan at mga panauhin. Dinala ni Quiroga si Simon sa isang silid at dito ipinaliwanag ng Chinoy ang sanhi ng kanyang kalungkutan. Aniya, naibigay niya sa isang maganda at kabigha-bighaning babaeng kaibigan ng isang makapangyarihang lalaki ang 3 pulseras.
Matapos ay inilahad pa ng Chino ang mga pautang nito na hindi binabayaran. Putres, nangangailangan pa naman ako ng salapi at inaakalang mababayaran ninyo ako. Ngunit ang lahat ay maayos. Ayoko namang bumagsak kayo sa maliit na halagang iyan. Siya, gagawin kong 7 ang utang ninyong 9,000 piso. Kailangan ko lamang na ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na dumating ngayong gabi. Ibig kong itago sa inyong tindahan. Hindi magkasyang lahat sa aking bahay. Nagulumihanan si Quiroga sa narinig. Huwag kayong matakot, hindi kayo mananagot. Ang mga armas na ito itatago sa iba-ibang bahay ng unti-unti at pagkatapos ay gagawa ng pagsisiyasat at marami ang ibibilanggo. Marami tayong kikitain sa paglalakad na makawala ang mga napipiit. Alam na ninyo. Ngunit bantulot si Quiroga dahil takot siya sa armas. Kung hindi ninyo magagaway sa iba ko lalapit. Ngunit, kakailanganin ko ang 9,000 piso upang ipandulas ng kamay at ipagpikit ng mga mata. Napapayag din ni Simon si Quiroga. Samantala, sa sala, ang pangkat ni Don Custodio ay nag-uusap-usap tungkol sa komisyong ipadadala sa India para pag-aralan ang paggawa ng sapatos ng mga sundalo. Sa umpukan na kinabibilangan ng mga praile, pinag-uusapan naman ang tungkol sa ulong nagsasalita sa perya sa Quiapo na pinamamahalaan ng Amerikanong si Mr. Leeds. Sa Kabanata 16, dito mas luminaw na hindi simpleng kahilingan lamang ang usapin ng akademya, kundi isang banta sa kapangyarihan ng mga praile. Ayaw nilang mawala ng kontrol sa edukasyon dahil alam nilang ang edukadong mamamayan ay mas mahirap supilin. Kaya ang akademya ay naging simbolo ng pangarap na reforma na paulit-ulit pinipigil ng kolonyal na sistema. Punong-puno ang perya ng mga tao na nais maglibang. Buwan ito ng Enero at malamig ang simoy ng hangin. Ang mga musika at ilaw ng mga parol ay nagpapasigla sa bawat isa. May mahahabang hanay ng mga tindahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga kawani, kawal, praile at estudyante ay salu-salubong. Halos magtulakan at nagkakatapakan, palibhasay nagkakatawanan. Maririnig ang tabi ng mga kutsero. Magkakasama sina Padre Camora, Padre Salvi at Benzaid. Habang nasa kalye, tila nakaakyat sa langit si Padre Camora sa pagmamasid sa magagandang dalaga. Nagkukunwari siyang natitisod upang masagi ang mga dalaga. Kinikindatan at pinamumungayan niya ito ng mata. Nang mapadaan si Paulita na kasama sina Isagani at Doña Victorina, na ibulalas ni Padre Camora. Ang ganda! Anong ganda! Ang nobyo pala niya ay ang kagalit kong estudyante. Salamat siya at hindi naging taga roon sa bayan ko. Nakarating ang magkakasama sa tindahan ng mga nililok na tau-tauhang kahoy na yari sa Pilipinas. Marami sa mga ito ay kahawig ng mga praile. Narito si Padre Camora. At sino naman ang kamukha ng larawang ito, Benzay? Ano, hindi ba ulo lang nakaisip niyan? Napansin din nila ang isa pang nililok na kahawig naman ni Simon. Tuloy, naging paksa ng kanilang usapan ang mag-aalahas. Nasaan si Simon? Dapat bilhin niya ni Simon. Putres, napakakuripot ng Amerikanong yan. Natatakot na pagbayarin natin siya sa pagpasok sa tanghalan ni Mr. Leeds. Hindi. Nangangambang baka magipit siya. Nahuhulaan na matutuklasan ang lihim ng kanyang kababayang si Mr. Leeds. Kaya't nagmaang-maangan na. Habang patungo sila sa napapabantog na ulo, makikilala ninyo't bawang kadayaan lamang ang salamin. Sa ulong iyan ay pinagyayabang ni Mr. Leeds. Sa kabanatang ito, lumitaw ang kabagalan at kabulukan ng burokrasya. Mas inuuna ng mga opisyal ang papeles, porma at proseso kaysa sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan. Ipinapakita rito na ang sistemang tila maayos sa panlabas ay maaari palang maging inutil kapag wala itong malasakit sa tao.
oras ng pagtatanghal sa napapabantog na ulo, malugod na sumalubong si Mr. Leeds sa mga panauhin. Mahusay siyang magsalita ng Kastila, palibhasay na nirahan ng ilang taon sa Timog Amerika. Ang bulwagan ay balot ng kurtinang itim at naiilawan ng mga sinaunang lamparang de alkohol. Sa pakiramdam ng mga manonood, para silang napasok sa isang bahay na may patay dahil sa amoy ng kamangyang at kandila. Samantala, nais ni Benzaid na ibunyag ang daya ng tinatawag na estinghe ni Mr. Leeds. Sinuri ni Benzaid ang mesang natatakpan ng itim na tela sa pag-aakalang may salaming pandaya, ngunit wala siyang nakitang anuman. Kayo ba'y nasisiyahan? Maaari na ba tayong magsimula? Madali na. Napakabagal namang tao nito. Kung gayoy, magsiupo na po. Mga kaginoohan, minsay dumalaw ako sa piramide ni Khufu, ika-4 na libi ng mga paraon. Sa isang libingang gawa sa batong buhay na pula ay nakita ko ang kahang iyan na maaari ninyong siyasatin. Amoy bangkay! Kaamoy ng 4,000 taon! Ang kahang ito, mga ginoo, ay may lamang sandakot na abo at kaputol na papiro na kinasusulatan ng 2 salita. Nang magawa kong bigtasin ang unang salita, nasindak ako nang buksan ko at matagpuan sa loob ang isang ulo. Inalis ko ang pagkatakot at binasa ang 2 salita. Nawala ang ulo at ang napalit ay ang sandakot na abong ito. Natagpuan ko ang 2 salitang makapangyarihan, panlikha at panggunaw, pambuhay at pampatay. Sa gitna ng katahimikan at sa nanginginig na tinig ay nagpatuloy si Mr. Leeds. Mga ginoo, sa pamamagitan ng isang salita'y bubuhayin ko ang sandaot na abo upang makausap ninyo ang tanging nilikhang nakapapatid ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng hinaharap. Eremos, Esfinge, ipakilala mo sa mga naririto kung sino ka. Ako'y si Imutis. Ipinanganak ako sa panahon ni Amasis at namatay ng panahon ang nakasasakop ay ang mga taga-Persya. Nang matapos ang aking pag-aaral at mahabang paglalakbay sa Gresya, Assyria at Persya, ako'y umuwi sa aking bayan upang manirahan hanggang sa tawagin ako ni Thoth sa kanyang hukuman. At nang magdaan ako sa Babylonia'y nabatid ko ang isang akilakilabot na lihim ng pandaraya ni Kaumata upang angkinin ang kapangyarihan. Sa takot niyang isumbong ko siya kay Cambyses ay pinalak ang aking ikasasawi sa pamamagitan ng mga saserdoteng taga-Ehipto. Mamamatay, labastangan sa Diyos at mapagparatang ikukusin kita. Mamamatay, mamamatay, mamamatay. Mahabag!